Nakatulog ang matanda dahil sa ginawa ni Ban sa kanya. Nag-aalala si Natsumi kay Ginji, ngunit sinabi ni Ban na dahil kumikidlat ay mas malakas daw ang kuryente ng kaibigan. Samantala si Madoka naman ay nag-aalala kay Shido, dahil tinulungan daw siya nito nung nasa loob ng mansyon. Kaya naisip ni Ban na palpak na naman sila. Samantala sinipa ni Ginji ng may kuryente ang kalaban pero walang epekto. Saka pinagsusuntok ang puno na kinapitan niya hanggang sa maputol ito at tagumpay na masuntok si Ginji. Patuloy na sumugod ang matanda kaya kinuryente ni Ginji ang ulo nito, subalit na natili pa ring nakatayo. At nasa limitasyon na siya ngunit pinipilit na lang niyang makasurvive hanggang sa magamit ang kanyang alas. Sumugod ang lalaki ngunit nadulas si Ginji kaya nasakal siya ng matanda. Napansin naman ni Ban na nasa panganib ang kaibigan kaya kaagad siyang tumakbo. At dahil sa malakas na pangangatawan ng matanda ay malapit na siyang mawala ng malay. Ngunit sinubukan niya pa ring umatake gamit ang kidlat na sa sobrang lakas ay yumanig ang lupa ngunit labis na nag-aalala si Ban. Pero pagdating ay nakitang bagsak ang kalaban at ligtas si Ginji. Habang naglalakad sila pauwi ay naalala nila ang dating pinamumunuan ni Ginji na Limitless Fortress. Dahil daw sa pag-alis ng Thunder Emperor ay naging magulo sa lugar. At isa sa naapektuhan ay si Shido, na kasalukuyang nakikipaglaban kay Kurobi. Nagawang mahiwa ni Kurobi ang malaking bato, kaya tumakbo si Shido pero hinabol ito ng patalim kaya bagsak ang mga puno. Muling sumugod ang matanda pero nakailag si Shido. Saka nalikuran siya ni Kurobi at narinig naman ito ni Madoka, kaya nagmamadaling nagpunta sa kanya ang babae pero nadapa ito. At kalaunan ay nakita nila Ginji at Ban, kaya nagpatulong sila kay Madoka para mahanap si Shido. Kasalukuyang duguan ng Beastmaster. Ngunit nagulat ang matanda dahil natagpuan na sila ng Getbackers. Kaya nalaman ng matanda na natalo ang kanyang kapatid. Dahil dito ay uubusin niya daw ang ating mga bida. Pero ayaw magpatulong ni Shido. Muling nagsimula ang kanilang laban ngunit nagtago si Shido sa damuhan. Subalit nagawa ng matanda na mapalabas si Shido kaya nahiwa niya ito mula sa likod. Pero mga paniki lang pala ang inatake niya. Saka kinagat ni Shido ang matanda kaya siya ang nanalo sa kanilang laban. Tatapusin niya na sana ito pero pinigilan siya ni Madoka. Tapos niyakap ni Ginji ang kaibigan dahil sa tuwa. Ngunit tila hindi magkasundo sila Shido at Ban kaya sumipol ang Beastmaster saka umalis nang hindi sinasabi ang ginawa niya. Nang malaman nila Killer Paul at Natsumi na itinakbo pala ng aso ang violin dahil sa sipol ni Shido. Ikinainis ito ni Ban pero giit ni Madoka na isang normal na violin na lang daw ang gagamitin niya sa performance. Ngunit nagtampo si Ban dahil ibig sabihin ay wala silang bayad dahil hindi nabawi ang violin. Pero magbabayad pa rin daw si Madoka para sa effort nila. Sa araw ng performance ni Madoka ay bumalik ang aso niyang si Mozart na kasama si Shido, kung saan personal niyang ibinigay ang violin sa dalaga kaya inis na inis si Ban. Saka umalis na si Shido para maghanap ng bago niyang matutuluyan. Pero nais muna ni Madoka na mapakinggan niya ang pagtugtog ng violin. Sakay ng isang limousine ay napahinto ang maestro dahil narinig ang magandang tugtog. At pagpunta nila ay nakita si Madoka na masayang tumutugtog para sa mga kaibigan. Kalaunan ay kinausap ni Madoka ang sensei niya kung saan pinuri siya nito sa kanyang pagtugtog. Dahil alam ng sensei na in love ang kanyang estudyante. Sa oras ng performance ni Akutsu ay ginamitan siya ng evil eye ni Ban kaya nakita niya ang batang sarili na tumutugtog. Pero naging masama ang tingin nito sa kanya kaya nabaliw ang lalaki habang nasa entablado. Pagkatapos ay umalis ang dalawa nang parang walang nangyari na nakita naman ni Kazuki. Kinabukasan ay kasama ni Shido si Madoka. Ngunit ipinagtataka ng Beastmaster kung bakit mabait sa kanya ang dalaga. Saka tumugtog si Madoka ng violin na siyang nagustuhan ni Shido at ng mga hayop. Binabantayan ng isang mamahaling painting. Nang makaamoy ang mga bantay ng pabango ngunit nakatulog sila, saka dumating ang magnanakaw para kunin ang painting kaya biglang nag-alarm ang museo. Pinipilit ni Ban si Ginji na tulungan siya sa paggawa ng flyers para makahanap ng kliyente. Nang dumalaw si Shido sa kafe para magmeryenda, itinanong ni Ban ang tungkol sa pinanggalingan ni Shido. Dahil kay Madoka siya natutulog ay nag-aalala si Ban na baka madamay ang dalaga sa mga kalaban ng Beastmaster. Pero kumpiyansa si Shido na mapoprotektahan niya si Madoka. Dumating si Heaven dahil meron siyang kliyente, at siya rin pala ang nagpatawag kay Shido. Napag-alaman na gumawa din pala ng recovery service si Shido kaya kakumpetensya na siya ng Getbackers. Kaya nang dumating ang mga kliyente ay todo sip-sip si Ban. Humingi ng tulong ang mga kliyente sa recovery service upang mabawi ang ninakaw na mamahaling sunflower painting sa museum. At ang suspect daw nila ay si Clayman. Sa isang silid ay naririnig pala ni Clayman ang usapan nila habang gumagawa ito ng obra. Tapos kay Hamiko pala siya nagpapatulong para maisigaw niya ang mga pagnanakaw. Saka inutusan ni Clayman ang dalaga na dalhin ang ninakaw niyang painting sa kanyang taguan. Umalis si Shido dahil hindi niya daw gusto ang trabaho. Ngunit siniguro ni Ban na mababawi nila ang painting kaya magbabayad daw ng 2 milyong yen ang kliyente. Nilabas ni Mr. Hechizo ang antigo niyang orasan na nagustuhan ni Ginji. Pero nakaramdam si Ginji ng electric discharge sa orasan. Kaya winasak ito ni Ban at sa loob ay nakita ang isang spy mic na malamang ay sa magnanakaw.
kaya nagbanta si Ban na babawiin daw nila ang painting. Nagpakita si Kazuki kay Shido, nang mapag-usapan nila na peke ang sunflower painting na pinapabawi ng kliyente. Pero nakapagtatakang hindi ito napansin ng Getbackers, kaya naman magpapatuloy lang daw sa panunood si Kazuki. Nagpunta ang Getbackers sa misyon dahil alam pala ni Ban na merong kakaiba. Nang makalanghap si Ginji ng pabango, kaya nag-asal unggoy na naman ito. Tapos lumabas si Himiko sakay ng isang jeep para sagasaan sila pero nakaligtas. Saka agad nilang hinabol ang babae gamit ng kanilang kotse. Ngunit bumalik ito kaya umilag sila at bumangga ang jeep sa pader. Pero pagtanggal ni Ban ng pinto ay hindi si Himiko ang nasa loob, dahil nagmamaneho na pala ito ng motor sakay si Clayman. Ipinagtaka ni Ban kung ano ang nangyari, at agad nilang ginamit ang kotse para makahabol. Pero hanggang ngayon ay iniisip pa rin nila kung paano yun nagawa ni Himiko na parang evil eye. Sinundan nila sila Clayman at Himiko hanggang sa makarating sa isang carnival kung saan pumasok sila sa bahay ng salamin. Ngunit tila inaatake sila ng kanilang mga refleksyon, saka nagkahiwalay pa ang dalawa sa loob. Tapos ginamitan ng pabango si Ban. Samantala hinahanap ni Ginji ang kaibigan. Nang bigla siyang sakali ni Ban dahil ginamitan pala siya ng puppet perfume ni Himiko. Kaya nakiusap si Ban na kuryentehin siya kung ayaw niyang mamatay sa snakebite. Napilitan si Ginji na gawin ito kaya nabasag ang mga salamin at tumalsik si Ban pero natumba din siya. Tapos lumapit ang dalawang kamukha nila. Nang magising ang dalawa ay nakatali na sila. Nagpakita si Himiko na minamaliit si Ban. Subalit natanggal na pala nila ang kadena. Nagpakita sa kanila si Clayman dahil nais daw nitong ipakita ang mga painting sa kanila. Pinakita nito ang sunflower painting, kaya napatanong sa sarili ang Getbackers kung tunay ba ito dahil napakaganda. Habang sa labas balak pala ni Mr. Hechizo na sunugin ang lahat ng mga painting kasama ng mga tao sa loob. Dinala ni Clayman ang dalawa sa bodega niya ng mga painting, kung saan napansin ng dalawa na mamahalin ang lahat ng mga naka-display. Subalit gagawin pa rin daw ng Getbackers ang misyon sa kliyente nila, ngunit sinabi ni Clayman na nais niyang humingi ng tulong sa Getbackers upang protektahan ang mga painting. Pero giit ni Ban na susundin lang nila ang unang kliyente. Nang marinig ng dalawa na may mga dumating na mga tao sa labas, tapos umalis na si Himiko dahil tapos na daw ang trabaho niyang dalhin ng Getbackers kay Clayman. Biglang sumabog ang pader at dumating ang disposal service kasama si Mr. Hechizo, kaya napagtanto ni Ban ang maitim na balak ng matanda. Sinabi ng matanda na ginamit niya lang ang Getbackers para mahanap ang bodega ni Clayman. Ngunit lumaban ang Getbackers sa disposal service, kaya kinawawa nila Ban at Ginji ang disposal service sa harap ni Mr. Hechizo hanggang maubos ang mga ito. Dahil dito ay kinuha ng matanda ang flamethrower at pinuntirya ang gasolina kaya sumabog. Saka sinunog ang lahat ng mga painting na siyang tunay niyang pakay. Pagkatapos ay tumakbo siya at tumakas habang natutuwa dahil tagumpay siya sa kanyang misyon. Kinabukasan ay natanggap ni Mr. Hechizo ang bayad sa kanyang ginawa. Ngunit kalaunan ay dumating ang Getbackers na dala ang sunflower painting, at sinabing ligtas din daw lahat ng iba pang painting. Nagtaka si Mr. Hechizo dahil siya daw mismo ang nagsunog sa mga ito. Pero giit ni Ban na isang panaginip lang ang nakita niya. Dahil dito ay hindi na binayaran si Mr. Hechizo kaya napaluhod. Kinuryente ni Ginji ang assistant na nagtutulak ng mga painting. Nang mag-crack ang maskara nito, dahil ito pala ay si Clayman na isang babae. Dahil dito ay napagtanto ni Ban na gumamit din siya ng clay sa driver ng jeep kaya akala nila ay nakapag-teleport si Himiko. Naalala ni Ginji na ginamit din ni Clayman ang tricks na ito nung nasa mirror house kaya nakupya ang mga itsura nila. Nais malaman ni Ban kung tunay ba ang mga painting. Ngunit nagpatulong muna sa kanila ang babae na magsabit ng mga ito. Pagkatapos ay sinabi ni Clayman na nilikha daw ang mga painting ng tunay na mga artist pagkatapos nilang mamatay pero hindi naniwala ang Getbackers. Giit ni Clayman na totoo ang sinasabi niya. At dahil sa ginawa ni Mr. Hechizo ay naungkat na ng mga peke ang hawak niyang painting kaya wala nang halaga ang mga ito. Kaya balak niya na lang itong ilagay sa mga lugar na madalas puntahan ng mga tao upang ipamahagi ang napakagandang mga obra ng mga yumaong mga artist. Pagkabalik ng Getbackers ay nakitang nandoon si Kazuki. Kaya nalaman nila mula sa Threadmaster na isang medium daw ang nanay ni Clayman. At sumasapi sa kanya ang kaluluwa ng mga namatay na artist para gumuhit ng huling mga obra nila. Nilabas nila ang painting na binigay ni Clayman bilang kabayaran sa kanilang serbisyo. Pero naiiyak si Paul dahil ang gusto niya ay pera. Samantala natutuwa naman si Clayman dahil natupad ang kanyang pangarap na ipakita sa publiko ang mga obra. Isang binatilyong magaling sa computer ang naghahangad na makontrol ang buong Limitless Fortress dahil sa pag-alis ni Ginji. Kahit nagugutom na ang Getbackers ay ayaw pa rin pumayag di ba na magtrabaho sa cafe dahil sa pride. Naawa si Natsumi kaya bibigyan daw sila ng sandwich. Pero naunang binigay sa kanila ang sandwich ni Kazuki. Dumating si Heaven para sa bagong trabahong ipapagawa, at maging sila Himiko at Shido ay pinapante din pala niya dahil malaking kliyente daw ang nakuha niya. Nang dumating ang huling taong hinihintay ay nakitang si Akaba na pala ito kaya kumulo ang dugo nila Ginji at Ban. Giit ni Heaven na hahatiin niya daw ang 6 sa 2 grupo. Ngunit nagdadalawa
nagdalawang isip pa rin sila Ban na makasama sa trabaho si Akabane. Pero nagkasundo din sila dahil sila daw ay mga pro. Nagtungo ang grupo malapit sa Limitless Fortress para makipagkita sa kanilang kliyente. Pumasok sila sa isang abandonadong gusali, at sa loob ay napakadilim. Nagsindi ng sigarilyo si Ban nang may lumapit na isang taong nakamaskara. Kinuryente naman ni Ginji ang iba pa, at ginamit din ng Threadmaster ang kanyang kakayahan para talunin ng dalawa. Pinalabas ni Shido ang mga daga, at saka ginamit ni Hamiko ang kanyang lason. Ngunit natakot ang mga ito kay Akabane, subalit hindi sila nakatakas sa tao na sabik pumatay. Ikinatakot naman ng mga kasama ang nakitang ginawa ni Akabane. Sinugod ni Ginji si Akabane dahil tinuluyan nito ang mga sumubok sa kanila. Nang magpakita na sa kanila ang kliyente dahil nakapasa daw silang lahat sa pagsubok. Nais sana ni Ban na makita ang mukha ng mga kliyente, pero tumanggi ang mga ito. At maging ang bagay na nais nilang mabawi ay itinago nila sa initials na il. Hinala ng kliyente na dinala ang il sa loob ng Limitless Fortress kaya kailangang pumasok ng grupo sa loob ng gusali para mabawi ito. At handa daw silang magbayad ng tigli 5 milyon sa bawat isa. Saka nagbigay sila ng 10% ng kanilang bayad na inabot kay Kazuki. Paglabas nila sa gusali ay pinasabog ng mga kliyente ang gusali dahil ayaw nilang mag-iwan ng kahit na anong clue kaya naisip ng grupo na napakaseryoso ng kanilang misyon. Subalit si Akabane ay nais lang daw mag-enjoy sa pagpatay. Kinabukasan ay sinimulan nila ang misyon nang mapansin na maraming mata ang nakatingin. Nang mapadaan sa eskinita ay naalala ni Ginji ang isang shortcut patungo sa timog na bahagi ng Limitless Fortress. Kaya pumasok na ang grupo at naiwan sa labas si Heaven. Subalit nang siya na lang mag-isa ay may lumapit na mga kalalakihan kaya napasigaw na lang ito. Pagpasok nila sa madilim na gusali ay kaagad silang napasabak sa labanan. Subalit ikinatuwa pa ito ni Akabane dahil hilig niya ang pumatay. Ngunit pinigilan siya ni Ginji na patayin ang isang bata. Nang makilala ng bata ang Thunder Emperor. Dahil ito pala ay si Shu, na dating kagrupo ni Ginji. Itinatanong ni Shu kung muli niyang bubuuhin ang vaults. Pero pinagtapat ni Ginji na nagpunta lang sila para sa isang trabaho. Kaya nalaman nila mula kay Shu na may maitim na balak si Makobek sa Limitless Fortress. Pero bago pa niya masabi ang impormasyon ay may naghagis sa kanya ng patalim mula sa dilim. Saka nagkaroon ng mga poison gas pero ayaw umalis ni Ginji. Sa halip ay pinuntahan niya pa ang may gawa nito para ipaghiganti si Shu. Pero bago niya pa masuntok ang lalaki ay nawala na siya ng malay. Kaya balak daw siyang dalhin ng lalaki kay Makobek. Ngunit dumating naman si Akabane na siyang tumapos sa lalaki. Nang magising si Ginji ay nagulat siya kay Akabane. Namangha naman si Akabane sa recovery power ni Ginji dahil nakalanghap daw ito ng maraming poison gas kanina. Tapos hindi makapaniwala si Ginji na niligtas siya ni Akabane. At nang malaman pa ni Ginji na naiwan sila ng mga kasama ay natakot siyang kasama si Akabane kaya sinubukan niya itong takasan. Saka tumalon pa siya sa kabilang gusali at tinak pa ng mga bagay ang bintana. Ngunit nandoon na rin pala si Akabane na pinagsabihan siyang huwag nang tatakbo kaya napaiyak na lang si Ginji. Pinapauna siyang maglakad ni Akabane pero natatakot si Ginji na tumalikod sa lalaki. Kaya habang naglalakad ay lingon siya ng lingon saka pinagpapawisan ng matindi. Ngunit nang ipaalala sa kanya ni Akabane na nagawa siyang matalo ni Ginji sa laban ay nagkaroon ng kumpiyansa si Ginji. Pero ipinakita ni Akabane ang mga bago niyang blade na hindi na daw tinatabla ng electromagnetic kaya naisip ni Ginji na wala na siyang pag-asang matalo pa si Akabane. Kaya nakiusap si Ginji na maglakad na lang sila ng magkasabay. Samantala naiwang magkasama sila Shido at Ban pero hindi sila magkasundo. Tinanong ni Ban ang tungkol kay Makobek, kaya sinabi ni Shido na ito ay isang batang mahilig sa computer na idol ang Thunder Emperor noon. Nang maramdaman nilang may dumating na kalaban na dati palang mga tauhan ni Shido sa vaults, lumabas si Ryoma na parang sila Mang Boy Multiverse sa FB. At nasa itaas naman si Ayame na halatang buhok ang sandata. Umatake si Ayame ngunit nakailag si Ban sa buhok, saka ipinakita pa nito ang mga matutulis niyang kuko at siko. Sinuntok ni Ryoma ang pader saka sumugod sa dalawa, saka ipinagmayabang na hindi na daw siya ang dating kilala ni Shido. Ngunit sinabi ni Ban na natalo daw niya si Shido na dati nilang superior kaya nag-away ang dalawa ngunit inatake sila ng buhok ni Ayame. At sa isang iglap ay nasampal si Ayame ng kaliwat kanan dahil sa sobrang bilis ni Ban. Hanggang sa mahulog si Longhair, tapos nasa harapan niya na agad si Ban. Kaya tumakbo si Ayame, pero pagsugod ni Ban ay pumasok sila sa isang trapdoor. Na-distract si Shido kaya tinamaan siya ni Ryoma ng malakas na suntok. Samantala nasa loob na ng teritoryo ni Ayame si Ban. At nagulat siya dahil alam pala nito ang tungkol sa Evil Eye. Ngunit hindi na daw ito kailangan ni Ban para matalo si Ayame. Kaya nainis ang kalaban at inatake siya ng walang humpay gamit ang buhok. Tapos nagawa nitong ma-corner si Ban sa pader saka nahuli ng mga bakal. Pagsindi ng ilaw ay tumambad ang laboratorio ng mad scientist. Dito daw ginagawa ni Ayame ang mga upgrade sa kanyang katawan. At dito niya din ginawa ang mga taong umatake sa grupo nila Ban kanina. Nakita din ni Ban ang mga bihag ni Ayame para gawing guinea pig. Labis itong ikinagalit ni Ban kaya nagamit niya ang kapangyarihan ng ahas para makatakas sa mga bakal.
bakal. Saka sinugod ang long hair at binalibag ng 2 beses. Tapos pinutol din ni Ban ang sandata nito sa siko. Saka ginamit ang snake bite para maputol ang sungay nito sa noo kaya tumilapon sa mga specimen. Gagamitin ni Ban na panaksak ang sandata mula sa siko nito pero nawalan ito ng malay saka nakita ni Ban ang nakakatakot na sarili kaya binasag ang salamin. Tapos pinili niya na lang na iligtas ang mga bihag kaysa maging isang halimaw. Sa labas ay patuloy pa ring nakikipaglaban si Shido kay Mangboy. Tapos ipinakita nito ang napakalakas niyang kanang kamay dahil sa mga modification. Sinipa ito ni Shido pero wala lang epekto. Tapos pagsipol ni Ryoma ay dumating ang mga tauhan niya. Kaya tinawag din ni Shido ang mga kakampi niyang mga uwak na napakadami. Sumugod ang mga ito at pinutakte ang grupo ni Mangboy. Saka nagpunta si Shido sa likod ngunit pag-atake ay isa lang pala itong ilusyon. Dahil nasa itaas si Shido na gumamit ng kanyang napakalakas na teknik kaya talsik si Ryoma. Paglabas ni Ban ay nakitang panalo na rin si Shido sa laban. Saka pinakita ni Ban sa kanya ang karumal-dumal na ginagawang eksperimento. Giit ni Shido na walang ganito nung si Ginji pa ang namumuno. Kaya naisip ng dalawa na napakalaking problema nito hindi lang sa Limitless Fortress kundi pati sa labas din nito. Nagtanong si Ban tungkol kay Makubex. Kaya sinabi ni Shido na tulad ni Ginji ay sa loob na ng Limitless Fortress lumaki si Makubex. Ngunit kahit na anong mangyari ay kumpiyansa si Ban na magtatagumpay silang mabawi ang Il. Pero hindi nila alam na pinapanood na sila ni Makubex. Naisip ni Makubex na ang kanyang lens ang tinutukoy nilang Il. Pero hindi niya inaasahan na tila masaya si Shido sa bago nitong buhay. Samantalang siya ay naiwang mag-isa ng lahat ng mga kasama sa Limitless Fortress. Kaya naman balak niyang gamitin ang lens. Dumating ang isa niyang tauhan, na tulad ni Akabane ay nakapagpalabas ng mga sandata sa kamay. Natatakot pa rin si Ginji kay Akabane, at nang makita nila ang larawan ng The Last Supper ay naisip ni Akabane na tulad ni Judas ay may traidor sa kanila. Ngunit pag-alis ay may camera pala sa mata ng painting. Hinahabol si Hamiko ng 2 lalaki kaya ginamit niya ang flame perfume kaya patay ang 2. Samantala itinali ni Kazuki ang 2 gamit ang sinulid. Sa kanya tinanong kung nasaan si Makubex, pero nang hindi sumagot ang 2 ay pinatay sila ng Threadmaster. Nagtataka si Hamiko dahil kanina pa daw nagsusulputan ng mga kalaban. Kaya naisip ni Kazuki na baka merong traidor sa kanila. Nang biglang atakihin si Hamiko, tapos tinulungan ni Kazuki ang mga kalaban dahil siya daw ang traidor. At sa utos ni Makubex ay iisa-isahin niya daw ang grupo nila, at ang susunod niyang target ay si Ban. Ngunit naputol bigla ang sinulid ni Kazuki ng isa pang sinulid. Saka lumabas ang tunay na Kazuki dahil impostor pala ang kasama ni Hamiko. Ngunit nagka-crack na ang maskara nito, kaya tinanggal na lang nito ang maskara at nakita nila ang pangit nitong mukha na kasing pangit din daw ng ugali sabi ni Kazuki. Ngunit hindi siya makalaban dahil bihag ng mga ito si Hamiko. Lumapit ang 2 manyak sa babae. Ngunit napatay sila ni Kazuki dahil may nagawa na palang barrier ang Threadmaster. Saka ipinag-uutos ng pangit na hulihin nila si Kazuki. Pero hindi makagalaw ang mga bata niya dahil kanina pa pala sila nahuli ng Threadmaster. At maging si pangit ay nahuli na rin. Dahil sa napakalaki pala ng agwat ng kakayahan nila ng tunay na Threadmaster. Pero nagalit ito at gumamit ng pulang sinulid kaya pati ang mga bata niya ay nadamay. Saka walang tigil niyang inatake si Kazuko kaya ang tanging nagawa na lang nito ay umilag. Pinuntirya ni Pangit si Hamiko kaya humarang si Kazuki pero nasapul naman sila ni Boy Pangit kaya tumawa ng parang baliw. Subalit nagawa pala ng Threadmaster na mahuli ang mga alloy threads gamit lang ang normal na sinulid. Pagkatapos ay ipinamalas ni Kazuki ang teknik kaya nahuli niya si Boy Pangit. Namangha naman si Hamiko na dating under ni Ginji ang ganito kalakas na Threadmaster. Ngunit nang aalis na sana sila ay nilason ni Hamiko si Kazuki. Dahil kusa daw gumalaw ang kanyang katawan nang makitang meron siyang cord sa batok. Dahil kinokontrol na pala siya ni Makubex. Dahil dito ay kinalaban ni Hamiko si Kazuki at naging napakabilis niyang kumilos. Saka sinabi ni Makubex na mag-standby lang si Jubei. Gumawa si Kazuki ng thread barrier, pero tinamaan siya ng mga karayom ni Jubei kaya napaluhod at si Makubex na ang panalo. Saka nagpakita si Jubei sa kanila ngunit hindi makapaniwala si Kazuki dahil magkababata sila nito. Sinubukan pang tumakas ni Kazuki pero kumpiyansa si Jubei. Pumasok si Kazuki sa tindahan ng harina. Saka ginamit ang mga ito para makagawa ng malakas na pagsabog, kaya akala ni Jubei ay patay na si Kazuki. Ngunit habang kausap ni Jubei si Makubex ay nanghihinayang siya dahil nais niyang kalabanin ng patas si Kazuki. Samantala naiinip na ang mga kasama ni Makubex dahil gusto na nilang makipaglaban. Pero giit ni Makubex na kailangan nilang mag-ingat dahil nasa ibang level ang lakas ng mga kalaban nila. Sila din pala ang nang-kidnap kay Heaven kaya pakikinabangan daw ito ni Makubex. Samantala naiinip na si Akabane dahil paikot-ikot lang sila ni Ginji. Nang mapansin ng dalawa na may nagmamasid sa dilim. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.